Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So yan, so meron din nila dito sa atin na Racal 100. So ang gagawin natin dito mga bro ay i-install natin yung speedometer ng Wave 100. Ayan, kasi kung mapapansin nyo wala pong speedometer. Ang problema nito ay wala yung harness niya sa loob. Kaya no choice mga bro, magpapagapang tayo or gagawa tayo ng harness na plug and play yung ganitong socket. Kasi kung irerekta natin yan ay ang sagwating nan, tapos kung gusto nyong kalasin to, puputulin nyo na naman. Kaya mas maganda mga bro, lahat ng mga electrical supply or electrical load, mas maganda lahat may socket para easy to kabit lang. Napakadali lang tanggalin, napakadali lang ikabit. Okay mga bro, so ayan yung gagawa natin na tutorial ngayong araw. At saka pala gagawin din natin ng ito. So magkakabit din tayo ng ignition switch kasi sirada yung susuan nito ng Racal 100 na ito. Tapos meron tayo ditong Rouser 135, pero hindi na tayo gagawa ng video dyan kasi napakarami natin ng video sa Rouser 135. Okay mga bro, so bago natin umpisan yung ating video tutorial ngayon, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. So tara! Ayan mga bro, so sa pagkakabit ng speedometer, kung sa pag-convert mga bro, napakadali lang po yan Kasi color coding lang naman po yung gagawin natin dito. Kasi mga bro, yung Racal, kung makikita nyo, Racal po yan. Ang ginamit or ang ginaya nilang wiring color coding ay yung pang Honda. So kung Honda Wave 2 mga bro, tapos Racal, so ano siya, yung color coding niya ay imamatch lang po natin. So sa pagkakabit ng speedometer, mas maganda mga bro, alam nyo yung bawat function ng wire para mas mabilis nyong maikabit. So hindi naman kayo dito malilito mga bro. Ayan, so meron din tayo mga tutorial ng wiring coding ng lahat ng klase ng mga motor or lahat ng brand ng motor. So kagaya nito, ang brown natin, yan yung ating park light. Okay, yan yung brown. Tapos yung lahat ng green na makikita nyo dyan, yan yung ating negative. Yung orange, yan yung ating right signal light. Tapos yung light blue, ito yan yung ating yung left signal light natin yan. Okay, tapos ito yung ating gear indicator, primera, segunda, tercera, kwarta. Ayan, di kayo malilito dyan. Tapos yung solid blue natin, ito naman yung ating high. Ayan, yun yung ating high indicator. Tapos dito kulay pula na may itim, ito yung kung mapapansin nakakabit siya sa neutral. So dapat sa ibang Honda hindi po kulay pula ang neutral. No, hindi po kulay pula ang neutral. Pero dahil ito yung nakakabit dito, replacement lang, wala tayong magagawa. So ito yung susundan natin. So ang mahalaga lang naman dyan mga bro, may tama natin lahat ng wirings. Okay? So ngayon ang gagawin natin dito mga bro sa Racal na ito, kasi wala rin tong supply ng electrical. Ayan, akala ko naman sasalpak lang, mas mabilis lang. Bubuhayin muna natin yung pinaka DC supply niya para mapagana natin to. So kung plug and play lang to, isasalpak lang, napakadali lang. Pero kung iayusin pa natin yung rectifier, check natin yung stator kung okay pa, so matatagalan talaga tayo dito. Okay, tapos hindi natin alam kung gumagana pa tong mga ito, busina, signal light switch, yung ating starter switch. Check natin yan mga bro, malalaman po natin yan. So ang unang-unang gawin natin dyan mga bro ay kalasin po muna natin yung lahat ng fairings para ma-expose natin yung mga dapat natin na ikabit dito sa motor. So tanggalin muna natin.
Ayan mga bro, kung nakita nyo, bali nakalas na po natin yung front fairings dito. So kung mapapansin nyo dito mga bro, bali ayan, so pinag-wiring na rin po ito, ano, hindi kasi ganito ang itsura nun, mga wiring. So meron ng kalat-kalat na wiring dito. Tapos yung ignition switch, pinalitan na rin yan. Okay, pinalitan na rin yung ignition switch. Tapos dito, putol-putol na yung wire nya. Ayan o. So dudugtungin muna natin yan, ayusin muna natin yan mga bro. Tapos ang problema, parehas kasi male connector to. Dito male connector, sa kabila male connector. So dito naman, ito male connector naman, sa kabila male connector din. So hindi pwede. So magkakabit tayo, maghahanap tayo ng female connector para maisalpak natin. So siguro ang gagawin natin, mamili na lang tayo kung alin yung puputulin natin, either doon or either ito. Siguro doon na lang siguro sa harness kasi ito bago to eh. Tapos ito putol na rin naman. Putol-putol na rin naman. Di tuloy na natin, putulin na natin diretso. Yan. Okay mga bro. So ang gagawin nyo lang dito kapag magkakabit kayo ng ganito mga bro. So color coding lang. Sundan nyo lang yung color coding lahat yan. So i-match nyo lang sa dito sa color coding. Ngayon, kapag hindi pa rin, kailangan nyo ng test light mga bro. Ano, tinuruan ko naman kayo kung paano gumamit ng test light. Napakalaga nun mga bro. Kapag nagwa-wiring kayo ng ganito, so dito nyo magagamit yung paggagamit ng test light. Tapos sa ignition switch, pagpapalit, so kalasin nyo lang to. Ayan, tanggalin nyo yung buong manibela para matanggal nyo yung dalawang Phillips screw dito. So para mas malatag natin, tanggalin muna natin to. So palitan muna natin ng bagong ignition switch. Kalasin pa rin natin yung yung buong fairings, kalasin na natin para makabit natin yung susian dito sa likod. Kasi wala rin pala to. So tanggalin ko lang to mga bro, ano. Tapos ilatag natin ng konti yung, madali lang to mga bro. Para lang kayo naglalaro niyan. Salpak muna natin tong display nya. Para makita natin kung gumagana ba, kung mayroon ba mga bumbilya to. Kasi di ko chinik kung mayroon pang bumbilya sa loob to eh. Okay, so try muna natin yan. Ayan mga bro, so bali kinalas muna natin tong kabilang side para makita ko dito yung stator. Akala ko mga bro walang harness, meron naman palang harness. So ginawa na rin to, hindi kasi ganito ang original nito na balot. Ganito yon dapat. Okay, so dito mga bro, napansin ko dito yung kanyang stator ay wala na rin siya mga sakit, nakarekta na rin. Ayan, tapos kung mapapansin nyo dito, mayroong maling ginawa. Ayan, kasi yung rectifier niya mga bro na mga ganitong pangrakal ay 5 wires po yan. Kung mapapansin nyo, ayun o, yung itim, ayan yung itim na wire. Tingnan mo ba? Ayan, alon yung itim na wire, hindi ikinabit. So mag-overcharge yan mga bro, ano, mag-overcharge po yung kanyang charging kapag hindi na-supplyan ng positive supply yung kulay black na yan. Napakahalaga mga bro sa rectifier, dapat meron po yan supply na 12 volt supply. Okay, so kabit natin yan sa accessory wire. Tapos ito, bago natin wiringan muna, check muna natin kung mayroon ba talagang supply yung kanyang stator. Tapos durog-durog na rin yung kanyang ano mga bro, ano. Kung mapapansin nyo, halos gutay-gutay na rin yung kanyang wire oh. Ang gawin natin, tanggalin muna natin tong dalawang dilaw kasi ito yung papunta ng stator. Itong dalawang dilaw na ito mga bro. Kalasin muna natin to. Ayan. Tanggalin muna natin to mga bro. Ayan, ito yung papunta ng rectifier. Itong dalawang dilaw ang galing ng stator. So sa mga ganitong rakal mga bro, naka-floated na po yung ating charging. Okay, yung ating stator naka-floated na. Ibig sabihin naka-full wave na siya. Kaya gumamit ng ganitong rectifier. So gamit tayo mga bro ng test light. Alamin natin kung maganda pa yung kondisyon ng kanyang stator. So yung ating stator, okay, kabit natin to sa ground. So sa body ground natin, kabit natin sa body ground. Tapos i-kick natin, i-try natin yung dilaw. Dapat hindi siya iilaw, no? Okay, dito tayo. Check natin tong dilaw, yung pababa. Check natin mga bro kung ilaw. Ayan, hindi umilaw. Yung isang dilaw, ayos, hindi rin siya umilaw. So, maganda pa. So para ma-check natin kung okay pa mga bro, ikabit natin to sa dilaw. Tapos ikabit natin to sa isang dilaw. Dapat umilaw siya ngayon. Ayan, ayos, umilaw pa. Maganda pa yan. So ibig sabihin yan mga bro, maganda pa yung ating stator. So wawiringan na natin to ng ayos. Ano?
So wala naman kasi sa tutorial natin, napunta tayo dito. So para lang masigurado natin yung kanyang output charger maganda para mapagana natin yung mga ilaw dun sa unahan. So ayusin ko muna 'to mga bro, tapos dun tayo sa may unahan. Kasi yun naman yung tutorial natin ngayon araw. So tirahin ko muna 'to. 2 hours later. Ayan mga bro, so bali update po tayo dito. Bali ang ginawa natin, pinalitan ko lang mga bro ng rectifier. Kasi sira na yung kanyang itim. Ayan o, nahugot na. Kita nyo yan? Nahugot na siya, kaya pinalitan natin siya ng... Buti na lang, marami tayong mga pinagpalitan dyan mga bro. Tapos dito napansin ko mga bro, umaandar siya kahit walang susi. So siguro, i-rewiring ko muna dito sa likod kasi kung makikita nyo naman mga bro, ayun o, yung kanya CDI, so gutay-gutay na po dito. So kahit wala tayong susi, hindi pa natin kinakabit, umaandar na siya. Wala rin siyang fuse. So ang tutorial lang natin, yung dito lang naman sa headlight. Baka dumami kasi baka humaba, marami naman magagalit. Mga bro? Ayan o. Ayan mga bro. Umaandar yan, walang susi. Wala tayong patayan. So ayusin ko muna yung harness dito mga bro. Yung CDI, ihiwalay natin yung supply, kabit natin sa accessory wire. Kasi dapat kontrolado siya ng accessory wire. Ang problema dito, narekta na siya. Nirekta na talaga siya mga bro. Para magana natin yung kasi pagka hindi natin inaayos yan mga bro, mangyayari kasi dyan, yung ating ignition switch, walang function yan. Take note, ayan, kahit hindi pa siya nakakabit, umaandar na siya. So ayusin ko lang muna yung harness dito mga bro. Bali ang gagawin lang natin, yung CDI nya, ilalagay natin sa accessory wire. Okay? Ilalagay po natin dito sa accessory wire. Tapos pasensya na kayo mga bro, mayroon tayo ditong tugtog, mayroon tayo ditong music, baka maka-copyright kasi tayo talaga. Ayan mga bro, so update po tayo dito sa ginagawa natin. Pasensya na kayo kung ngayon lang tayo naka-update. Kanina kasi mga bro, mayroong nagbi-video okay dito. Alam nyo naman na bawal sa YouTube yung ganun na mayroon tayong music. Kasi makaka-copyright tayo. So bali mga bro, nailatag ko na po dito yung bali. Ayan, so naghanap tayo ng mga socket para plug and play lang halos lahat. Nakabit na natin yung ignition switch. Tapos yung pinaka-harness nya. So, ginawan ko na lang mga bro ng socket yan para plug and play lang. Kung gusto nyo tanggalin to, pwede naman. Tapos dito, nailapat na natin. Ayan. So, ang magiging problema na lang natin dito mga bro is yung nandito sa pang wave kasi, mayroon siyang park light tsaka switch ng headlight. So, dito naman, wala. Ayan. Dito po, wala. Ayan. Kagagawin natin, bubutasan siguro natin yan. Or gagawa tayo ng switch na hiwalay para sa switch ng headlight. Ayan. Switch ng headlight mga bro. Tapos, yan yung rectifier na okay na natin. Tapos dito mga bro, gagawa tayo ng socket na hiwalay. Ayan. Kasi yung socket dito ay iba po siya. Iba. Ayan o. So, ito yung diesel pack. Ang problema dito ay wala na rin yung kadugtong niya. Kaya, dudugtungan natin ng wire to papunta dito. Dugtungan natin ng wire papunta dyan para mabuhay natin. Tapos ito mga bro, mayroon na po yan. Ayan, so pag ino natin, meron na siyang ilaw. Ayan. Tapos meron na rin siyang neutral. Okay, so paandarinan muna natin. Ayan, umaandar na yan. Ayan. Okay, umaandar na po yan. Tapos meron tayong mga ilaw. Signal light, meron na rin yan. Ayan, signal light, lakas. Kabila, ayan, meron na rin. So, meron na siyang signal light. Subukan natin yung gear indicator. Ayan, lakas ng ilaw. Ayan. Ayan. Gear indicator mga bro. Ayan, primera, segunda, tercera, cuarta. Ayan, meron din. Tercera, segunda, primera.
neutral. Yan mga bro. So ganoon lang, yung sinabi ko sa inyo kanina, pagtatapat-tapatin nyo lang mga bro yung ano, pagtatapat-tapatin nyo lang yung mga wire para mabuo nyo yung mga ganito. Siyempre, unahin nyo muna i-check dito. Kasi kapag kasira itong gear indicator dito, sira rin yan mga bro. So siguro mga bro, dito lang yung video natin ano, kasi bubuhin natin yung ilaw. Tapos busina, meron na pala yan. Yan, meron din siyang busina. So, hindi ko na ipapakita sa inyo mga bro kasi gagawa pa tayo ng pinaka headlight nito. Ayan, wala kasi mga wire to, gagawa pa tayo ng pinaka headlight. Hindi na ako gagawa ng tutorial dyan kasi marami rin tayong video nyan mga bro no? Siguro dito na natin tatapusin yung ating video. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.